meron tayong makakasama, very special guest. Si Miss Ray Aliana Lagasca, ang National Chairperson po ng Youth for Mental Health Yes. Coalition Incorporated. Miss Ray Aliana Lagasca, maraming salamat po sa pag-guest po dito sa aming show sa Borda Gulan Serye. And ma'am, greet niyo naman po yung ating mga netizens. Alright, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat, no? And maraming salamat po for actually inviting me and Youth for Mental Health Coalition dito sa ating usapan. Discussion natin ngayong hapon patungkol sa mental health. Miss Aliana, baka pwede niyo naman po kaming mabigyan ng konting background about po sa Youth for for Mental Health Coalition Incorporated po. Madam, huwag kang kabahan. Kami lang to. True. Also, May is also Labor Month, right? Opo. Kaya naman, I do agree with what you said earlier na napaka-timely talaga mapag-usapan natin ang kalusugang pangkaisipan ng ating viewers, most specifically siguro no, ng ating mga manggagawa. So, yun nga po, no? Ako po si Ate Aliana, ang National Chairperson ng Youth for Mental Health Coalition. Kami po ay isang organisasyon ng mga kabataang Pilipino na ang pinakalayunin namin ay makapagbigay ng mental health awareness and services para sa ating mga kapwa Pilipino rin. Nagsimula po kami noong 2016, so halos 7 taon na, no? Ang organization po namin ay binubuo ng mga estudyante, ng mga young professionals na nasa edad na 15 hanggang 30 years old. Pero hindi ibig sabihin noon ay mga kabataan lang yung tinutulungan namin, no? Dahil kailangan ng lahat ay matulungan natin na pagdating sa kalusugang pangkaisipan. Bilang ito din ay dapat ginagawa natin ng paraan no, sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad. Kaya naman ang Youth for Mental Health Coalition po, no, meron kaming 4 na talagang pinagtutuunan namin ng pansin. Opo. Nandiyan na po, pinakauna ay ang ating mental health awareness o yung pagtulong natin sa mga kapwa nating Pilipino na mas malaman pa nila kung ano nga ba yung kalusugang pangkaisipan at kung paano nila matutulungan ng kanilang mga sarili. Pangalawa po is, of course, no, doon sa ating community level. So, kumbaga, binibigyan natin ng suporta yung ating mga LGUs at yung mga organisasyon sa ating komunidad para makagawa din sila ng mga appropriate na mental health services. Pangatlo is, syempre, hindi natin mapopondohan ng mental health kung walang polisiya, di ba po? Kaya, on the national level, dati tumulong din kami sa pag-draft po ng batas or ng RA 11036 at ngayon naman po tumutulong tayo sa local government units para makagawa sila ng kanilang mga ordinansa. At syempre ang pinakahuli po, no, yung mga services for mental health, dapat meron din pong tulong from the civil society para ma-bridge natin yung gap between the service user at yung mga available na services. So yun po yung 4 na pinagtutuunan ng pansin ng organisasyon. At sana through this discussion that we have this afternoon, no, ay mas malaman pa ng ating mga taga-pakinig kung paano sila makakuha ng tulong para sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Kasi, honestly, nakwento ko kay Miss Aliana kanina, no, nung pandemic, may mga tao na lubos na naapektuhan at medyo nagkaroon nga, lumala, hindi pero lumala yung problema nila about their mental health. And one time, meron akong nakitang post sa Twitter. Actually, sa Twitter ako nag-reach out sa kanila, sa page nila doon, sa account nila doon. And marami na kayong followers, in fairness. At yung mga tweets niyo doon talagang nakakagaan ng pakiramdam and nakakatulong talaga sa mga kababayan natin. Sa inyo, Miss Aliana, yung Youth for Mental Health Coalition, sa tingin niyo po ba, ma'am, saang aspeto po, lalo na po bago pa man po ba na mag-pandemic is malala na po ang problema natin sa mental health or mas lumala lang po talaga ngayon? Base po sa mga nagkumukontak po sa inyo. Opo. Yes. Gusto ko maibigay sa inyo yung full statistics, no? Yung numbers pa talaga para evidence-based tayo. Sa kasamaang palad, napaka-kaunti lamang po ng research patungkol sa mental health sa bansa. Kaya naman, isa din ito sa mga panawagan natin, no? Sa mga researchers natin to actually create more research about mental health. Pero syempre, kung titingnan natin, kung susumahin natin, ano nga ba yung ginawa ng pandemya sa kalusugang pangkaisipan ng mga Pilipino, malaki syempre yung impact noon. Madami ang nawalan ng trabaho, may mga ibang bata na hindi na makapag-aral kasi hindi sila makakuha ng
smart gadgets, for example, o di naman kaya hindi na kaya ng mga magulang na sustentuhan yung kanilang pag-aaral, syempre lahat ng ito no, ay bahagi ng nakadagdag ng pressure o di naman kaya ay pighati no sa mga kababayan natin. Kaya masasabi ko na malaki talaga yung impact ng COVID-19 pandemic sa ating mental health. Kaya naman isa din itong panawagan sa mga local chief executives natin na pagtuunan din po natin ang pansin ng kalusugang pangkaisipan ng ating mga constituents dahil nagpandemya. 'Di ba? Kung noong bago magpandemya importante na ang mental health, mas lalo ngayon na nagkaroon ng pandemic. Yung mga nagre-reach out po ba sa inyo, Miss Aliana, especially sa mga social media pages nyo po, ay natututukan naman po ba? Or paano po ang tulong na naibibigay po ng Youth for Mental Health Coalition po? Alright po. Meron po kasi tayong tinatawag na iba't ibang klase no, ng tulong o suporta na pwede nating maibigay sa ating mental health service users. So kung psychiatric care na po ito or specialized care, ang ginagawa po ng Youth for Mental Health Coalition ay nire-refer po namin sila sa mental health professional. Dahil ang Y4MH po ay hindi po kami specialized organization. No? So nandun lamang kami sa pwede namin silang tulungan na sa pagre-refer, nandyan din po yung pwede nyo kaming makausap kung kinakailangan nyo ng kausap, and other specific support po no, na hindi kinakailangan ng lisensya ay maaari po naming ibigay. Pati po yung training para sa mga kapwa natin kababayan para mas maintindihan natin kung ano yung mental health. Kasi alam mo, Ms. Shari, dito sa ating bansa kapag tinanong mo pa rin sa mga kababayan natin kung ano ibig sabihin ng mental health. Yung iba iniisip pa rin na negatibong aspeto ito ng buhay. Pero sa katunayan, ang mental health po ay yung ating estado ng kaginhawaan at kagalingan. So ibig sabihin, positibong aspeto siya ng ating buhay. So doon pa lang madami na tayong kailangan pag-usapan. Kasi tama yung sinabi niyo, Miss Aliana, parang sinasabi pag sinabi na magpa-check ka sa psychiatrist, sa psychologist, parang iisipin agad nila na baliw to, may sira sa ulo. Iba yung words na binabato sa kanila. Well, in fact, kailangan talaga nila ng professional help. 'Di ba? Kasi tama yung sinabi mo, ang daming nagsasabi, nami-misinterpret. Yes, nami-misinterpret nga po. Sa katunayan, no, kung iisipin mo naman, dapat regular lang din tayo nagpapakonsult no, sa isang mental health professional kasi marami binabato na mahirap ang buhay sa atin. At minsan, napakahirap din ito i-manage o di naman kaya, minsan napanghihinaan tayo ng loob. At pag nandun na tayo sa punto na yon, marami pang ibang mangyari, 'di ba? Kung hindi natin alam kung paano natin aayusin yung ating processing kumbaga, 'di ba? Kaya sana no, yun yung gusto talaga namin na magawa din is mabago natin yung itsura ng mental health sa ating lipunan para mas maintindihan ng bawat isa na ang pagpunta sa isang guidance counselor, sa isang mental health professional ay hindi po mali o hindi nagpapakita ng kahinaan, no? Rather, it shows na meron tayong actual strength to realize na meron tayong kailangang tulong from other people. May hotline po ba kayo na pwedeng tawagan? Yes, actually po, yun nga po, no, dahil ang Youth for Mental Health Coalition, di po kami specialized na organization, pero maaari po tayong tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline, no. Kung makikita nyo din po, kung hahanapin natin sa ating mga social media pages, nandyan yung Twitter, Instagram, Facebook, kung titingnan nyo po doon at isa-search po ninyo ang National Center for Mental Health, nandun po, no, yung mga iba't ibang numbers na pwede nyo pong paghinga ng tulong. Pwede din po kayong mag-chat no, sa kanilang social media pages. At meron din po tayong isa pang chatline na tinatawag po natin Kaibigan Chatline. So, hanapin nyo lang po yan sa ating Facebook, Instagram, or Twitter at makaka-access na po kayo ng mga chatlines na yan. Kaibigan hotline. Opo. Meron po ba kayong, kumbaga, knowledge lang po about sa anxiety disorder? Yes po, no? Actually, kapag pinag-usapan po natin ng mental health, nandiyan din po
dapat hindi natin tinatanggal, no, yung diskusyon patungkol sa mental health disorders. So, meron tayong mga specific na mental health disorders dito sa bansa na very prevalent actually sa youth sector. Yes So, nandyan, nagkaroon ng study before, no, na sinasabi doon na 3 million young Filipinos are actually experiencing depression and another 3 million Filipinos are experiencing anxiety disorders. So, pag pinag-usapan po natin yung anxiety disorder, isa po ang pinaka-kailangan natin maintindihan, ang anxiety po ay normal lamang. Kapag meron tayong bagay na na-encounter, tao man yan, pangyayari, o kung ano man, no, na hindi tayo comfortable, hindi usual sa atin, maaari tayong makakuha ng anxiety. Gayon, ang nangyayari, kung hindi natin alam kung paano natin i-manage yung anxiety natin, pwede itong maging disorder. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng iba't ibang manifestation sa katawan. Kunwari, nanginginig ka, nahihirapan kang huminga, o di naman kaya ay pinagpapawisan ka ng malamig every time na anxious ka. Ibig sabihin, nandun ka na sa punto na hindi mo alam kung paano mo siya i-manage. Ngayon, kapag meron po kayo mga ganitong symptoms, dapat lamang po, no, na humingi tayo ng tulong sa isang mental health professional. Wag na wag po tayo mag-diagnose agad dahil hindi ibig sabihin na nilalamig ka or nagkakaroon ka ng Malakas mga aircon shakes. sa bahay. Or ibig sabihin yan, meron ka ng anxiety disorder, no? Dahil marami pa pong pag-aaral at iba't ibang test na kinakailangan natin gawin para po makakuha natin yung ating diagnosis. Kaya kung meron po kayong symptoms na katulad ng ganoon, ay magpunta na po tayo sa isang mental health professional. Mostly, ano ba yung mga symptoms? What are the, like parang yung mga top signs na kailangan ko na magpa-check, like this is not normal anymore. So, una po, no, kapag dumating na sa punto na hindi na tayo makapag-function ng maayos. So, ibig sabihin nito, hindi ka na makagalaw sa umaga, hindi ka So, makabangon. it's not a one day, kasi yung iba, No, it's not. kunyari, na-feel lang today, feeling nila meron No, it's na. not. So, it's dapat parang repeatedly siya nangyayari. So, there are specific categories actually, no, na medyo technical na, pero kung meron po tayong panahon na basahin yung DSM-5, doon po natin makikita yung mga specific na symptoms for every mental health condition. Pero usually, no, hindi siya one time, big time lang naramdaman mo, tapos ida-diagnose mo na yung sarili mo with a Self-assessment. Oo, hindi po siya ganun, no. Minsan, it recurs consistent yung feeling for 2 weeks, more than 2 weeks, to a month, more than 1 month. May iba't iba po tayong classifications sa ganon. Pero there are specific symptoms na kinakailangan natin i-watch out, katulad ng if hindi na tayo makapag-function well. For example, di ka na nagsisipilyo kasi wala kang energy to actually brush your teeth. O di naman kaya di ka na naliligo. Hindi ka na makabangon sa umaga. Wala kang enerhiya to do anything. Pwede yun, no? Isa yun na symptom. Meron din dyan na parang nag-change na yung behavior mo. For example, sobrang masiyahin mong tao, pero after sometime, napakalungkutin mo na. Ayaw mo nang umiti. Pero, Hindi ka may na makangiti. pero diba, Miss Aliana, may gano'n na parang ang saya-saya mo. Tapos, may minuto ka na biglang hindi mo alam kung bakit ka umiiyak. May minuto ka Yes. na biglang hindi mo alam kung bakit ka malungkot, na para kang namatayan. May gano'n. Yung mga ganito, Bigat-bigat no, sa is dibdib. normal lang. We actually have mood swings na tinatawag din naman, di ba? Which is very natural sa atin. Biologically, most women ay nagkakaroon ng mood swings, most specifically kapag meron tayong menstrual Toyo! period. Kaya yung mga actually yan, no? Sasabi nila. Pero biological po yun. Kaya meron tayong mood swings. But then, kung recurring na siya at consistent siya for the next 1 month, then that's a concern. Kinakailangan na nating ipa-check bakit ba ganon. Kasi everything is biological anyway. So, kaya kailangan nating ipa-check sa doktor kung ano ba yung pressing concern. Pero meron ding na-mention before si Dr. Camille Garcia. May mga nagtitrigger. Yes. Hindi ka lang basta, parang, I think it's PTSD. Post-traumatic something. Stress disorder. Oh, parang PTSD. ganon. PTSD. May mga may parang pumipitik bigla. Of Tapos, biglang Pag nagpa-flashback, tapos pag hindi ka na sobrang, nagiging okay. pag sobrang na-pressure na, yung parang nabba-blackout ka na. Tapos, Yes, definitely. There are specific triggers, no, na unique sa bawat tao.
Parang So, kakatroma. Oo. Hindi, kanyari, mga vehicular accident. Parang hindi ka naman mismong na-aksidente, pero minsan natunghayan kung paano sinasakto. Kunyari, Or, takot ka sa dugo or oo, something. parang every time na may naaalala ka sa ganun, parang hindi ka na nagiging okay. kaya actually, sobrang importante na alam mo kung ano yung triggers mo para maiiwasan mo sila. Kasi kung hindi mo sila alam, tapos maramdaman mo sila ngayon, tapos hindi mo na-recognize sa sarili mo na, natitrigger pala ako. Pag natunghayan mo ulit yung ganong scenario, ma-anxious ka ulit, diba? So, hindi natin na-resolve yung problem. Paloko ka ulit. Ha? Pag ganun. Pero madalas, ma'am, saan talaga nagmumula ang paglala ng mental health ng isang Yes. tao? Alam mo, ito yung pinakamahirap na tanong no? Kung paano ba nagkakaroon ng negative mental well-being ang isang tao? Dahil lahat ng nangyayari sa paligid natin ay nakakaapekto sa ating kalusugang pangkaisipan. Pwedeng dahil nakakita tayo ng krimen, pwedeng dahil nabubuli tayo sa school, katulad ng sinabi ni ma'am kanina, marahil pwede dahil sa hindi tayo napapansin sa loob ng bahay. Kaya naman, kung titingnan talaga natin ang punot dulo ng lahat, napaka-importante ng role na ginagampanan ng pamilya. Dahil sa pamilya nagsisimula ang lahat. So, childhood din Yes. talaga. Isa 'yon malaking factor. Kung titingnan po natin kung papaano ang relasyon natin sa ating sa miyembro ng ating pamilya, ganun din ang relasyon natin sa mga tao sa labas, 'di ba? Kung papaano yung yung way na pinalaki tayo, ganun din yung relationship at yung pagtrato natin sa ibang tao. At kung papaano tayo ni-nurture at kinalingan ng ating mga magulang at ng ating mga kapatid, ganun din tayo sa ibang tao. Kaya naman napaka-importante na maayos ang relasyon ng pamilya. Dahil dyan po nagsisimula ang lahat. Hindi lamang sa kalusugang pangkaisipan, nandyan din yung physical health, di ba? For example, kung ang pamilya mo, meron kayong history ng high blood, most likely magkaka-high blood ka din Opo. kasi genetic yun, di Raffle ba? yun eh. Kung meron kayong history ng mahina kayong kumain o konti lang kayong kumain, then konti ka lang din kumain, di ba? Sana ganun yung pamilya ko. Sana ganun Hindi yung ganun pamilya yung ko. Kaso pamilya hindi. Kaya naman sobrang importante talaga kung ano yung mga characteristic ng family mo, kung paano kayo mag-interact with one another, because it reflects also kung ano yung relationship mo with yourself and with other people. Nandyan din, of course, no, yung ano ba yung values na Tinuro sa'yo. sa'yo. Kasi yung values na tinuro sa'yo habang lumalaki ka, dadalhin mo yon hanggang pagkatanda mo. At yun din ay makakapagsabi kung ano yung values na ipapakita mo sa world. And of course, syempre, kung ano yung mga prinsipyo na yon, babalik din naman yan sa'yo. Yes, And makaka-apekto yun exactly. sa'yo yung psychological well-being later on. Doon naman, ma'am, maliban naman sa heartbreak, marami din po tayong mga kabataan ngayon na nahihirapan mag-open up about their mental health. Though may mga ilan, mas mataas na rin yung bilang po ngayon ng mga bata o kabataan po na naglalabas ng sama ng loob through social media. Pero may mga kabataan pa din po na hindi open, especially po sa mga family members nila. And paano niyo po ini-encourage yung mga kabataan na mag-speak up or maghingi ng professional help? Opo. Kasi prevalent pa rin ang stigma sa ating bansa. Nandyan pa rin yung iniisip natin na kapag sinabi natin na nahihirapan tayo, ibig sabihin nun, mahina na tayo. At sa isang lipunan na katulad ng Pilipinas, kinakailangan hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Diba? Yun yung tinuro sa atin from way back then. No? Hanggang ngayon, yun pa rin yung naka-embed sa ating kultura. Kaya naman, marami pa rin ang nahihirapan na magpakita ng kanilang totoong damdamin, ng kanilang pighati. Pero ganito po natin siya isipin. Kapag hindi po natin pinakita ang ating pighati, pag di po natin pinakita yung ating masama o hindi kaaya-ayang nararamdaman, paano po natin malalaman kung paano ito i-resolve, no? Kaya naman, we should actually see it this way, na kapag ni-recognize ko yung feelings ko, dinamdam ko yung mga emotion ko, alam ko kung kailan ako nalulungkot, alam ko sino nagpapalungkot sa akin, kailan ako nagagalit at sino nagpapagalit sa akin, nalalaman mo kasi kung ano yung dapat mong gawin. Para hindi mo na maramdaman yung galit at yung sakit na yon. Ngayon, kung hindi natin sasabihin ito sa mga miyembro ng ating pamilya o sa mga tao sa ating paligid,
paano natin matutulungan yung sarili natin? No man is an island po, di ba? Cliché yun, definitely. Pero totoo yun sa lahat ng aspeto, no? Na kinakailangan natin ng bawat isa para magkaroon tayo ng masaganang buhay. Kaya naman ang mga tao sa paligid natin ay dapat binibigyan din natin ng pagkakataon tulungan tayo. At syempre, tulungan din sila kung kinakailangan nila tayo. Kaya naman, isa itong malaking aral sa atin, no? Na kapag naging totoo tayo sa ating mga damdamin, yun yung kaparaanan para mabigyan natin ng suporta yung sarili natin at yung mga tao sa ating paligid. Pero kung dadamdamin lang natin ito at hindi natin ito sasabihin sa mga minamahal natin sa buhay, paano nila kayo matutulungan? Ang problema lang dito, maaaring iba, no, yung ating kaalaman patungkol sa kalusugang pangkaisipan. At minsan, meron ding mga ibang magulang na iniisip pa rin na baka gawa-gawa lang o paghihinarte lamang. Pero Ako madaming ganyan. yun yung problema kasi nung panahon nila, hindi naman nila pinag-usapan yung mental health. Nung Yes, panahon natin, opo. pinag-uusapan na natin. Kaya importante din, no, na mabigyan natin ng edukasyon ng ating mga nanay, tatay, ang ating mga lolo, lola, auntie, tito, di ba? Para pare-pareho tayo ng understanding patungkol sa mental health. Kasi kung magkakaiba, then definitely di tayo makakuha ng support na kailangan natin. Oo. Kasi meron din naman po ngayon mga parents na tama yung sinabi niyo, ma'am, na iniisip na nag-iinarte lang yung anak nila. Paano niyo po binibigyan ng knowledge yung mga parents about it? Alam mo, mahirap yun, no? Kasi dito natin nakikita yung pagkakaiba ng henerasyon natin sa henerasyon nila. Pero katulad ng sinabi ko kanina, makatulong lang tayo sa iba kung willing sila na tumulong. So, sa amin, sa Youth for Mental Health Coalition, dahil marami din sa mga miyembro namin at sa mga tinutulungan namin yung merong problema sa kanilang pamilya, no? Ang ginagawa namin, kinakausap namin yung kanilang mga magulang or yung mga family members sila o nagbibigay kami ng specific na training. Ngayon, hindi naman maaari na ipagpilitan ko, no? Or ipagpilitan namin sa mga magulang na ito yung dapat nilang pananaw patungkol sa isang bagay. Ngunit sa balit datapwat, kapag nag-usap ang anak at ang magulang at nasabi ng anak genuinely or sincerely kung ano yung nararamdaman niya, ang mga magulang naman nakikinig. Kaya marami din sa mga magulang na nakausap namin dati, hanggang ngayon, ay nabago namin yung kanilang pananaw patungkol sa kalusugang pangkaisipan. Meron ding iilan na kahit paulit-ulit mong kausapin Ayaw. at papuntahin sa mga training na meron kami, hindi mo na mababago yung kanilang nasa isip. So ngayon, ang ginagawa namin, yung bata na lang, no, yung pinagtutuunan namin ng pansin. At least, makakuha siya ng suporta mula sa organisasyon. Then, okay na yun, diba? Meron kasing hangganan ang pwede natin talagang maitulong sa ibang tao. At kung maintindihan ng tao na kinakailangan niyang baguhin ng kanyang pananaw at kailangan niyang matuto mula sa iba, then jackpot, di ba? Mabibigay mo yung support na gusto mo ibigay. Pero kung hindi niya yon nare-realize, then doon tayo may problema, doon tayo mahihirapan. Kung meron po kayong kinakailangan na tulong, huwag po kayo mag-atubiling pumunta sa Facebook, Instagram, or Twitter pages ng Youth for Mental Health Coalition. Pwede din po kayong mag-email sa amin sa info@y4mh.org. Thank you, Miss Aliana. Pero ngayon po ba, sa tingin niyo po, ano pa po yung kailangan na karagdagang tulong para po mas mapa-improve pa po natin Extra ang help. mental health po dito sa Pinas? Ano pa po yung karagdagang tulong pa po na kailangan? Alam niyo po, ang RA 11036 ay naisa batas noong 2018. Ngunit hindi pa po natin ito masyadong na-implement. Laman po kasi ng batas ay dapat sa bawat barangay, sa bawat local government unit ay meron tayong tulong para sa kalusugang pangkaisipan na maaaring maibigay sa mga mamamayan. Pero kakaunti pa lamang po, no, yung ating mga local government units na merong ordinance on mental health. Kaya unang-una po sa lahat, para mabigyan natin ng pondo ang mental health services, kinakailangan natin yung ordinansa, no, sa city level. Kaya naman, isa tong panawagan sa Yes ating po, mga yes po. local chief executives, no, na gumawa na po tayo ng mental health ordinance natin para mabigyan din po natin ng pansin, no, yung kalusugang pangkaisipan ng ating mga constituents. Siguro po pangalawa, no, it's realizing na lahat po tayo ay may malaking role na
kailangan gampanan, no? Para maging mentally healthy ang Pilipinas and mentally friendly ang Pilipinas. Katulad po ng mga discussion na ganito ay sana ma-normalize natin, ma-mainstream natin kahit Yes po. saan pa, 'di ba? At syempre, yung mga discussion din, no, in the families, in the barangay level, Yes po. in the schools, in the workplaces, Yun. kinakailangan natin yun ma-mainstream. And pangatlo po, no, dahil kakaunti lamang ang mental health professionals natin sa bansa, dapat magsimula talaga sa pamilya ang kalinga na kinakailangan ng bawat isa. Kaya naman, nananawagan tayo sa mga miyembro ng pamilya, ibig sabihin, tayong lahat, no, Opo. na alamin natin kung ano ang mental health, intindihin natin, no, kung ano ang kalusugang pangkaisipan para mabigyan natin ng tulong ang ating sarili at ang mga miyembro ng ating pamilya. Sa palagay ko, pag nagsimula ang lahat sa pamilya, no, ang pagbabago, ang pananaw, ang pagbabago ng pananaw, ang understanding in the family level, lalaki at lalaki, no, yung mga pamilya, yung number of families, no, na mas maiintindihan pa yung halaga ng mental health. And kapag nangyari yun, mababago natin ang itsura ng mental health sa bansa. Very optimistic lang ako, pero naniniwala pa rin ako sa power ng self and the family. Kaya naman, sa mga tagapakinig natin, no, sana po ay alagaan natin ang ating mga sarili at mas tutukan natin ang pansin ng ating kalusugang pangkaisipan. Ayun, very well said. So, Miss Aliana, nasabi niyo po kanina yung about pahinga. Ano po ba ang kahalagahan ng pahinga? For you, Miss Aliana, paano niyo po ba i-describe yung pahinga, especially sa Ano ating yung pahinga, na totoong pahinga, yung proper. break ba? Kasi yung iba nagpapanggap lang. Kanya Actually, isang totoo araw, matutulog lang buong araw, feeling nila pahinga, Pahinga na yun. na. Pero hindi pala. Pero may mga tulog, Tapos may nababurn out pagdating sa work ulit. Yes. Nauulit yung episodes. Oo, may mga tulog kasi na, may mga pahinga kasi, ay may mga pagod kasi na hindi nadadaan sa tulog. Lang. Sa That's tulog true. lang or Tsaka sa pahinga hindi lang. pagpasok. Ang totoong pahinga ay hindi lamang tulog na at least 8 hours sa gabi. Hindi lamang ito pagkain ng tama at tama sa oras. At hindi lamang ito pag-ehersisyo. Pagsamasamahin mo yung tatlong yon, pero isama mo din, no, yung pagkalma mo sa iyong isipan. No? Dahil kapag hindi mo pinagpahinga ang iyong isipan, kapag paulit-ulit ka lang nag-overthink ka, wala kang ginawa to actually meditate, nahihirapan, no, yung ating brain to actually function. And hindi siya makapagpahinga na totoong pahinga. Kaya napaka-importante, number 1, sleep well. No? Pag sinabi nating well, hindi... Doon pa lang sa plate. Sablay na bagay. well. Sleep well. So, sobrang importante din. Ano bang itsura kung saan tayo natutulog? Dapat komportable tayo, dapat nakapatay ang ilaw, dahil kapag nakabukas po ang ilaw habang natutulog tayo, Tsaka yung cellphone, no? hindi masyadong nakakapagpahinga talaga yung ating brain, no? Yung Tsaka ating lagi katawan. naka-online sa And syempre, Messenger. dapat kapag matutulog ka na, do not disturb mo yung phone mo. Ay, masakit. So, isang bagay na yun. Depress ako. Isang bagay na yun. Pangalawa, kailangan natin kumain ng maayos, diba? Ng healthy. Ay, hindi. Yun, sure kami. Sabi ko, bagsak talaga yung mental health. Hindi, yun sure kami. Bagsak Oo, talaga. kasi importante talaga yung tinuro sa atin nung elementarya tayo na go, glow, grow foods. So, hindi lang pala siya chika ni teacher. Importante pala talaga siya. Kasi yung nutrients na makukuha natin doon, yun yung nakakatulong sa ating brain. So, meron kasi tayong tinatawag na micronutrient deficiency. So, ibig sabihin, kapag kulang yung nutrition, no, na nakuha natin, pwede yun mag-lead into a mental health condition. Kaya importante na nakukuha natin yung nutrients na kinakailangan natin para maalagaan din natin yung mental health natin. So, pangatlo, kailangan din natin mag-exercise. At least yung pagbaba mo ng hagdan, malaking bagay na yon. O di naman kaya yung paghuhugas mo ng pinggan o kaya paglilinis mo ng bahay, pwede na rin yon, no? At least gumawa lang tayo ng mga something na makakapag-sweat out ng toxins away from the body. That's really important. And then, nandiyan din yung tinatawag po natin na self-care. So, maaaring ang self-care ay nasa itsura ng paggawa ng hobbies, di naman paggawa ng sports, kung ano man po, no, yung sa
mga bagay o pagkakataon na makakapagpasaya sa inyo ay dapat po natin gawin. Kailangan po nating maintindihan about self-care. Hindi mo siya ginagawa kapag di ka na okay. Dapat regular mo siyang ginagawa. So, ibig sabihin, pwedeng mag-allot ka ng time mo. Okay, pag Sunday ng umaga, magluluto ako. Kaya magtatanim ako dahil plantito, plantita ka na. O di naman, yeah. Mag-aalat ako ng time. Maglalandi ako. Yun lang yung kulang sa akin maglandi Sana all. Oo. Wala tayong time na maglandi Pwede rin naman na, kunwari, Sunday ng morning, allot mo yon para makipagkita ka sa mga kaibigan mo. Napakalaking bagay yon. Di naman kaya mag-schedule kayo every third Sunday of the month, lalabas kami ng mga kaibigan ko. That's a self-care practice, no? Na maaaring malita bagay, pero minsan dinidisregard natin, pero nakakatulong yan sa ating health in general. Paano kapag introvert, Miss Aliana? Di ba may mga ganun? Meron ding mga nagagawa ang ibang introverts, no? Yung mga Inside bagay the na ano naman. na pwede mong gawin ng mag-isa, pero Skincare. can be very fulfilling. Yung skincare, for example, is a self-care practice na kunwari gagawin mo every night or every other night, no? It pampers you, no? It calms your mind, 'di ba? It gives you some time to actually not think about anything. So yung mga yun, no? Yun yung tunay na pahinga. Yung wala kang magulong iniisip. Yung wala kang iniisip at all. Kahit mga 5 minuto lang na meditation is also very important. Ang meditation for you, Miss Aliana, pwede po ba kayong magbigay ng like quick meditation lang po? Meron akong sarili kong practice, no? Medyo stressful, high-stress environment kasi kung saan ako nagtatrabaho Yes. at napakarami ng mga kailangan kong isipin. Pero pagdating ko sa bahay, ang ginagawa ko, umuupo ako sa balkonahe at nanonood lamang ako ng mga sasakyan na dumadaan. Ginagawa ko yon for 10 minutes. Wala akong iniisip na iba. Hindi ako nagsa-cellphone. Nakatingin lang ako sa mga dumadaan na sasakyan. Minsan, binibilang ko pa nga kung ilan yung yellow na cars na dumadaan. And that's one form of actual meditation. About not thinking about anything na might be stressful for you, but just being in the moment. So, napaka-importante kasi na ginagamit natin yung 5 senses natin, no? Kunwari, umupo ka sa isang upuan, no? Tumahimik ka ng saglit, niramdam mo lang yung hangin na dumadalo na nararamdaman mo, yung yung sound, no, na maaaring napapakinggan mo, kunwari yung sound ng aircon o di naman kaya yung sound ng mga ibon. sanggipsal. Amoy ng Pwede samgyupsal. rin. O kapag hindi ka na rin nag-isip, tapos hinayaan mo lang yung nose mo to actually smell kung ano yung dumaan na amoy, no? That's very important. No? That's one kind of meditation. But if you want, there are also different meditation practices you can find on YouTube. However, piliin lang po natin, no, yung mga videos na from credible sources, no? Wag yung basta-basta lang. So, hanapin natin talaga kung ano yung mga credible sources. Kasi yung mga meditation na yan can actually help you relieve your stress or pwede maging more stressful, no? Kapag mali yung nakuha natin na meditation video. Minsan ang meditation is ando ka na sa tabi ng dagat, tas yun Yeah. nga yung, Tapos tatawag si Papa. yun. Ito talaga. Ando na ako sa dagat Biglang gumanon sa akin yung mukha ni Senator. Hindi, pero maganda yun yung meditation. Nandun ka na sa tabi ng dagat. Tapos, wala kang ginagawa. Tapos, yung mata mo, andun sa, alam mo, hindi mo na Horizon matanaw. lang, no? Ganun lang yung tinitignan mo. Tapos, andun ka lang sa tabi ng dagat. Tapos, yung hangin, humahampas sa mukha mo. Tapos, yung alon, naririnig mo. So, isa ng masarap na makapagdagat na sa weekend. Totoo yan, Makapagdagat no? ka. Kung Oo. wala naman po tayong means to actually be there sa shore, no? Dahil maaaring hindi ka makaalis pa ng Maynila, for example, no? Pwede mo rin naman yung isipin. Umupo ka sa isang tabi, isipin mo yung feeling ng nasa dagat ka. That's really important. Kung makakatulong, magbukas ka ng music, mag-play ka ng
Sound of the Sea, for example. Maraming makukuha ang ganun sa YouTube o di kaya sa Spotify, di ba? May mga tunog lang ng Yes, dagat, tapos meron. umupo ka ng saglit, tapos pakinggan mo yon, i-imagine mo na nasa may dagat ka. That's also very helpful. Tsaka Miss Aliana, yung tunog ng ulan. Yes. Minsan nakakakalma din yun. Although, iba-iba naman tayo, pero ako Yes. nakakalma ako sa tunog ng ulan. Ano ba yung term doon, ate? Yung weather, ano yun? Makulimlim. Makulimlim. Makulimlim na weather. Nakakakalma na. Tapos may kape ka lang. True. Tapos ang ganda lang ng view mo. Nakakakalma Meron yung ako ganun. actually napanood na movie dati. Dating Called Tadhana ata yun. Nagpunta sila sa Sagada, di ba? Yes. Tapos meron Si lang doon Angelica. frame na may kape, nakaupo sila, hinahayaan lang nila na Yes. umulan, or nakatigil lang sila. That's the perfect moment to actually meditate. Not thinking about anything. I mean, alam ko heartbroken si Angelica doon. But then, yung moment ba na you're surrounded by the greenery of the environment and then you're just there with your cup of coffee, napaka-importante po ng mga moment na ganun. Kaya kung meron po kayong pagkakataon, ay gawin po ninyo. Thank you very much, si Ms. Ray Aliana Alagasca, ang National Chairperson po ng Youth for Mental Health Coalition. Thank you very much, Ms. Thank you. Aliana.